Yun ang yun ang kailangan baguhin natin sa Pilipinas, yung nasasanay tayo sa mentality na tinatanggap nating mababa lang ang deserve natin. Yung makatawid lang sa araw, okay na yon. Yung makatapos lang sa pag-aaral, okay na. Bare minimum yun eh. Kasi yung mga naunang henerasyon din sa atin, yung mga naunang gobyerno din, sinanay tayo na yun lang ang deserve natin. Yeah. Kinokondisyon ng mga utak natin na, o pag ganito ha, masaya na ha, para hindi tayo magre-reklamo. O yung 500, kasya na yun sa Noche Buena ha. Yeah. Diba? Kinokondisyon ng mga utak natin sa kapiranggot, sa katiting, pwede na yan. At wag na tayong magreklamo. Yeah. When in fact, sa totoong buhay, hindi. Deserve natin ng higit pa sa kung anong tinatamasa natin ngayon, Yeah. di ba? Yeah. Kasi nandun ang dignidad ng buhay. Yes. Di ba? Yes. May halaga, may dignidad, may dangal ang mga buhay natin. Kaya hindi pwede, huwag tayong masanay dun sa, pwede na to, okay na Sapat to. na yan, no? Eto lang kasi Yung Yan yung problema ngayon ng mga Pinoy na nawawalan na talaga ng pag-asa. Feeling ko hindi na ako aangat kasi nga dahil sa nangyayari sa... Kasi nga, sinanay sa utak, yan na yan, okay na yan. Di ba? Huwag ka na mag-aral. Huwag na kayong mag-aral. Pag nagkasakit kayo, bibigyan namin kayo ng pambili ng gamot. Di ba? Yung ganon. Pero, malaki ang pag-asa ko sa Gen Zs. Yes. Sa henerasyon ngayon. Hindi papayag ang mga Gen Zs. Boboto sila ng tama. Ay, boboto sila, mag-iingay sila, lalaban sila, 'di ba? Kayo ang boboses sa mga nananahimik. Ang Gen Zs ang magsisimula ng henerasyon na hindi papayag sa pang-aabuso. Laban mga Gen Zs! Yan ang minamanifest natin. Yes! Diba? Tulad ng isang ina na magmamanifest mangangarap para sa mga anak nila, yan din tayo para sa future generation. We manifest that the Philippines will be a bigger and greater place because of you guys. You will make Philippines a better country that is with no corruption. Yes. I claim it one day. Yes. Maybe not in our lifetime. Starting from the Gen Zs. Kaya hinahamon ko talaga lahat ng Gen Zs ay ilabas nyo ngayon ang ingay ninyo. Ang tapang ninyo, ang lakas ng loob ninyo, ang talino ninyo, ang smarte ng Gen Zs ay ilabas nyo lahat ngayon. Huwag kayong papayag na binobobo kayo. Sabi ko nga, di natin baka hindi sa lifetime natin, Yes. diba? Pero I will continue to pray and hope talaga. Yeah. Kaya Para sa mga pamilya na Yes. tulad Ikaw, Ate Fatima, bilang kapamilya ka namin, gusto ka namin kumbinsihin at bigyan ng inspirasyon na lakihan mo pa ang pangarap Yes. mo. Kahit ikaw, kung sumuko ka na sa pangarap mo, mangarap ka para sa mga anak mo. Amen. Huwag kang papayag ng mga anak mo mukhang kawawa. Yung mukhang pwede na yan. Yung okay na yan kahit walang tsinelas, nakakalakad naman 'Di ba? Okay na yan kahit butas-butas ang damit, kahit papano may saplot. 'Di ba? Okay na yung instant noodles, ang mahalaga kumakain. Hindi. They deserve more. 'Di ba? A better life. A better life. Kasi kung kami naniniwala na okay na yung sitwasyon nyo sa buhay, hindi na kami gagawa ng ganitong segment na mamimigay kami ng pangtulong. Kasi pwede na pala yan di ba? Okay na yan. Kasi kami naniniwala na hindi. Deserve mong makaangat. At magiging tulay kami nun. Thank you po, Meme. Kaya kung kami naniniwala, sana maniwala ka din. Yeah. Deserve mong makaangat. Kasi pag mababa yung pangarap mo, mababa lang yung ine-aim mo, konti lang din ang ine-exert mong effort. Correct. Diba? Parang, ito lang ang gusto kong maatim So, konti na lang. Pag yun ang gusto mo, diba, palalakasin mo yung katawan mo para maabot mo yun, dulong yun Yun po yung kondisyon ng utak, yung mindset, yun ang ituro mo sa mga anak mo. Anak, mangarap kayo ng malaki. Bakit ka naiiyak ngayon, Ate Fatima? Masaya lang po. Ha? Masaya lang po na Ang tagal kasi ng offer mo. Hindi, alam mo, paulit-ulit man kami. Minsan nga mukha na akong rito sirang plaka. Pero hindi ako mapapagod na magpaalala. Hindi ako mapapagod na
na magbukas dito ng mga usapin na hindi palaging pinag-uusapan sa mga noontime shows. Kasi isa rin sa mga masisisi natin ang media. 'Di ba? Kaya naman nabobo din ang mga tao 'di ba? Dahil masyado niyong sinimplihan ang mga pinapalabas, 'di ba? Ayaw niyo nang nag-iisip sila kasi pag nag-isip sila baka pihitin yung channel, hindi ka na panoorin. Kaya dumami ng dumami ang tamad mag-isip, dumami rin ang tamad ng mangarap. Diba? Yung ganon. So, unti-unti, pinuputol natin yan. At pag-uusapan natin sa Showtime yung mga bagay na hindi palagay ang pinag-uusapan. Kasi panahon na para marinig ang mga bagay na yan. Okay? So ngayon ate, sisimulan natin ang pangarap na malaki para sa pamilya mo.